Nasiraan kami mga kapatid ngayon ng sasakyan. Pauwi kami ng Olongapo, Zambales. Galing naman kami ng Masinloc, Zambales. Nasiraan kami dito sa Kabanggan. Lahat ng tinanungan ko rito, wala daw mekaniko dito ng kotse sa Kabanggan. Mga taga rito, may-ari ng bigasan kung saan ako nakatapat, mga namimili sa kanya, tricycle driver, mga private na nakasingle na motor. Ngayon kasama ko yung mag-ina ko, papasundo ko sana yung anak ko, kaso hindi makaalis sa trabaho niya yung bayo ko malaking istorbo nga naman yun siya makalis. Pero sigurado naman ako pag emergency at wala talaga kaming magagawa, after work niya pupuntahin dito, susunduin kami. But anyway, nakahanap naman yung mama ng asawa ko ng mekaniko, tapos may driver si PJ yung gumagawa sa kanila. So tricycle yun, pupunta sila rito, baka nakatrike lang. Malayo-layo yun dahil nasa Kabanggan kami, Masinloc. That is about isa't kalahating oras, mabilis ka na nun. Ewan ko sa iba, lalo na ngayon maulan, kailangan dahan-dahan. Pero this is nag-research ako ng mga hack o yung mga paano aayusin, kasi parang yung hinigpitan niya yung alternator ko saka yung serpentine belt ko, kaproblema lalo. Ayoko naman sisihin yung mekaniko, siya pa rin yung tatawag namin pero this is pero ako alam nyo, anxious ako kasi may aasikasuhin pa ako sa nilalakad ko. Ay, mayroon akong dokumentong kailangang ipasa. And bukas may lakad sana ako. Parang reunion namin magkakapatid, birthday ng Airpass ko bukas. Pag di ka pumunta ron, hindi ka nakapunta, parang binabaliwala mo yung pamilya mo doon. So ako, I'm under a lot of stress. Pag umuwi kami sa probinsya ng asawa ko, walang tao sa bahay. Sa part ko, wala akong maaasahang manunundo ko sa bagay. Sa kanila naman, istorbo yun pero ginagawa nila ng paraan na nakakapakisuyo sila ng tao. Sa side ko kasi, ang dalawang tita ko matatandaan, may mga edad na yun, tapos may mga trabaho sila, tapos may bagong opera pa yung tita ko, isa. And mama ko naman nasa Maynila. Yung nanay ko may sasakyan masusundo sana kami dito, kaso nasa Maynila siya. Inaasikaso niya yung kapatid ko ron. So ibig sabihin, sa site ko wala, lahat busy, lahat may kailangan, marami may sakit din. So yung mga walang sakit, they're too exhausted in their daily lives na sila lagi yung inaasahan, similar to me. So nakakahiya na rin at nakakaawa na rin tawagin. I'm in a situation right now where hindi ko alam. Due diligence. Parang nagawa ko naman sana yung due diligence. Kasi nung pumugak-pugak yung sasakyan ko and alam kong pauwi kami ngayon, nagtawag na kagad ako ng mekaniko. Yun nga, inaayos niya yung sasakyan ko, tapos okay naman hanggang sa umusok yung engine ko
Ang tingin ko, nahigpitan niya masyado yung serpentine belt. Kasi yung usok naman ng engine puti. Hindi naman ako maalam sa sasakyan masyado. Pero kahit na siguro I'm under a lot of stress, gusto ko matutunan ng anak ko na okay lang yun. Kung meron kang hinahabol na lalakarin na kunwari lang naman nag-a-apply ka ng trabaho o may hinahabol ka na kailangang interview o pagpoproseso ng dokumento o kukuha ka ng passport, schedule mo o kahit na flight pa yan, paalis ka na, tapos sa mga experiences ko, sa experiences ng mga biyahero kong mga hindi ka na makapagpa-reimburse. May mga flight na pag may ticket ka na na mismo hindi mo na mapa-reimburse, so sayang yung pera, diba? Lalo na kung magta-travel ka sa Amerika kaya sa Europe. Gusto kong ituro sa anak ko para mas maging better siya sa akin, kasi ako matanda ako ng tinututunan to. Buong buhay ko lagi kong sinasabi sa sarili ko na putang ina, pagka ako pinaulanan ng problema, sunod-sunod, pagod na yung katawan mo. The difference now is meron kang baby na inaalala, and the money is always limited. Napakadali kung marami kang pera, kasi kahit saan ka masiraan, ipatow mo, every resource is under your disposal pagka mayaman ka. Sa ordinaryong tao hindi gano'n. Pag ordinaryong tao ka nga na nagpunta ka sa mekaniko, ang hirap nilang sunduin minsan dahil dalhin mo sa shop. So hanap ka pa na magto-tow sa'yo o mabayad ka ng tow truck. O especially sa Manila. Sa Manila ganyan ang galawan. O pag nasiraan ka sa expressway, no? Pero whatever it is, ang gusto kong matutunan ng anak ko, lahat yun okay lang. Minsan pag dinelay ka sa flight mo, tapos hindi mo na reimburse yung pera mong pinaghirapan, sayang. Pero isipin mo lagi, niligtas ka niya ng Panginoon sa anumang kapahamakang nag-aantay sa'yo. Kung yung trabaho, kung yung lakad, kung yung anumang pinoprosesong dokumento, hindi na sila nakahintay, hindi ka na nakaabot sa cut-off, hindi ka nakuha, hindi ka na-interview, okay lang, hanap kang iba. Kasi mas malaking ako, kahit marami akong problema, awa ng Diyos, healthy naman, medyo nababad nga lang yung likod ko ngayon. Hindi ka naman, wala kang sakit, hindi ka na disgrasya, walang namatay, hindi ka naman nasunugan ng bahay, o hindi ka naputulan ng paa, kamay, hindi ka nabulag. Maraming mas malala na baka nilalayo ka ng Diyos doon. Kailangan siya pag hindi mo na alam yung gagawin mo, doon ka lang lubos na sumusuko sa Kanya. And He's giving answers naman to your prayers. Minsan nga lang pag-iirapan mo pa rin. Not everything is convenient, pero kailangan ganun ang maging mindset ng anak ko para maging magaan yung buhay niya. Kahit na in reality mabigat ang buhay, pero para bagtasin niya ng magaan, kailangan ganun ang mindset. God bless.